Yo, I got the gig 10 days ago. You want a perfect monologue? Yo, shut up. Isang Filipino-American na komedyan ang binash sa kanyang pag-host. The big difference between the Golden Globes and the NFL, on the Golden Globes, we have fewer camera shots of Taylor Swift. I swear. There's just more to go to. Sorry about that. Tama lang ba na mismong mga kapwa Pilipino pa ang nanguna sa pamabash kay Jokoy? Filipino pride to Filipino shame. Offensive ba talaga ang ginawa niyang mga hirit sa hosting gig na ito? Barbie is on a plastic doll with big boobies. Tara, a job that a lot of people turned down and he up. Yo, what's up? This is Miko Dominguez, your millennial entrepreneur, and in this vlog we talk about buhay, bahay at negosyo. In this episode, pag-usapan natin ang tungkol sa kontrobersya around Jokoy and his so-called epic fail hosting sa nakarang Golden Globe program. And i-analyze rin natin kung tama ba ang kumakalat na pamabash and hate towards Jokoy. Si Jokoy ay isang komedyante nagtatanghal ng stand-up comedy mula pa noong 1994. Siya ay ipinanganak na si Joseph Glenn Herbert sa Tacoma, Washington. Ang kanyang nanay ay isang Pinay at matapos lumipat ang kanyang pamilya sa Las Vegas, nagsimula si Jokoy sa stand-up comedy sa isang local na coffee house. And balik tayo sa point of today's episode. The Golden Globe Awards was Jokoy's first hosting gig ever, and he flopped. According to him, he received the assignment 10 days before the actual event happened. And according to many people, 10 days is not enough to prepare a script and performance for this event. Well, that's weird. To be 10 days out and still not have a host? Sabi pa ng iba, at least 6 months advance daw ang preparation nila para dito. At ito pa, Jokoy was assigned to be the host because many comedians repeatedly turned down the offer. Comedians reportedly turned down the gig, including Chris Rock. Ang ilan sa mga sikat na komedyanteng umayaw sa pagiging Golden Globe Award host ay sina Chris Rock, Ali Wong, Will Arnett, Sean Hayes at Jason Bateman. Di ko kilala iba. Huwag kayong mag-alala. In fact, sina Amy Poehler at Tina Fey na nakailang host na ng Golden Globes ay nabalitang nagsabi na they are done with it. Sino ba sila? Hindi ko rin sila kilala. Pero seryoso tayo. Let's face facts. Sa dami na nag-reject ng offer maging host, surely it's a sign na mismo ang attendees ng Golden Globes ay may mga red flags when it comes to humor and jokes. And here's where Jokoy up. Jokoy is not yet well known among these stars. Dehado na siya dyan. Jokes have more impact if familiar sa'yo ang mga tao. Mas open sila sa mga punchline mo. Second, his joke selection did not match his audience. Kasi itong mga Hollywood A-listers na to, they are not the type to go to a stand-up comedy show. At ito ang ilan sa mga statements ni Kevin Hart at ni Steve Martin. Jokoy is a phenomenal comedian. He sells out arenas everywhere. And that's for a reason. He has a following. He has a fan base. That's a tough room. Yeah. You know, it's not like it's an easy room. It's an industry room. I tip my heart to anyone who steps out on stage to host a live award show. It's a very difficult job and not for the squeamish. I know because I'm still throwing up from the last time I did it in 2010. And third, in my opinion, nagpatalo siya sa nervyos. The moment he said, Yo, I got the gig 10 days ago. You want a perfect monologue? Yo, shut up. tapos he tried to place the blame on his writers. Like I said, I didn't write all these. That one's not right. Mas naging obvious na underprepared talaga siya. Hey, if it's awkward, I'm sorry. I'm sorry. After the start of the panic mode, tuloy-tuloy na ang pag-flop ng kanyang hosting. I wrote some of these, and they're the ones you're laughing at. Eto na, papunta na tayo sa exciting part. What made this issue even bigger is that he's Filipino. At sumikat siya by making jokes about the Filipino heritage and culture. Oh my God, where is someone kidnapped Joseph again? You're not Filipino, that's how they talk. My mom talks like that, right? It doesn't matter how exciting the news is, my mom's face always looks depressed. Most exciting news in the world, depression on the face. It's your sister's birthday. Your brother's getting married. And noong nagsisimula na lumabas ang criticism about Jokoy, syempre hindi magpapahuli ang Pinoy. Guys, I'm gonna talk about the Jokoy thing right now, okay? Grabe kung makalait ang ibang Pinoy na akala mo kung anong malaking kahihiyan ang ginawa ni Jokoy. Filipino pride to Filipino shame. Ni hindi man lang nag-effort i-analyze yung circumstances.
Joe Coy, more like. At ang isang nag-trend ay ang isang ex-volleyball player at TV presenter na sinabihan pa niyang sinayang ni Joe Coy yung opportunity to host the GGA. Paanong sinayang when in reality, in my opinion, he stepped up because marami nang umayaw. Another thing Filipinos have to learn is Joe Coy's epic fail at the GGA does not discredit him from being a good comedian. Nag-joke lang about kay Taylor Swift at Barbie, cancelled na agad para sa inyo? Comedy is not for the faint-hearted at hindi sisikat si Joe Coy kung hindi benta yung kanyang humor sa mga tao. Nagsalita si Joe Coy tungkol sa issue at sinabi rin niya na siya ay nasaktan. I think it was not because of the reactions from his audience alone but the fact na ang nag-criticize sa kanya ng sobra-sobra ay ang mga kababayan niya. Alam kong this issue will die down soon pero sana kung gaano kayo ka-supportive sa ibang mga Pinoy na nagre-represent ng Pilipinas sa abroad, ganon din kayo kay Joe Coy. Instead of pulling him down at his worst, let's help him recover from this challenge. Or kung wala ka talagang masasabing marites ka, quiet na lang. Ayan ha, nakita nyo ang sources, baka kasi may manghingi ng facts. Mismo mga veteran Hollywood stars ang dumedepensa kay Joe Coy. Pero ayaw pa rin magpaawat ng mga Pinoy. Please, itigil na natin ang ganitong ugali. Kung ayaw nyong matulad sa mga niresbakan ng fans si Joe Coy na inulan ng batikos sa TikTok. Huwag din natin kalimutan that comedy is subjective. What may be funny for others may not be funny for you. Sure, you can criticize a comedian, but that won't stop other people from appreciating the comedian. Tsaka as a Pinoy, kung may nagawang mali ang ating kababayan na nasaksihan ng buong mundo, huwag na tayong mag-jump agad sa bandwagon. Nadapa na nga yung tao, tatapak-tapakan nyo pa. I'm pretty sure Joe Coy will remember this lesson for the rest of his life. I hope we learn ours, na maging mapanuri tayo sa sariling pananaw at huwag tayong magpadalos-dalos sa pagbibigay ng hasty judgment. At syempre, laging tandaan, if you find yourself saying, "But I'm just being honest," chances are, you've just been unkind. Honesty doesn't heal, empathy does. If it's awkward, I'm sorry. I'm sorry.